Or hindi pa talaga gawa. Yung unang punta natin sa dagat-dagatan 2 years ago. Tapos ito ay wow, hindi po pala. Ano? Ang bigat mo ba dito sa sa likod. Takot. Full brake tayo dito. Takot. Tirik. Diyos ko. Diyos ko, tirik. Tirik talaga. Grabe. Full brake na ako. Yeah. Grabe. Belo na naman. Sige, Sir Neil, hindi ka sumabay ha. Grabe, tirik no. Dapat man lang gumano ng kaunti oh. Dire-diretso. Konting liko lang. Uy, sagad yung brake ko sa harap at likod ah. Grabe, kinabahan ako dun ah. Ang kaba natin dun ay 98.5. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Kaingin 1 Campsite. Ito ay matatagpuan sa Cuyambay, Tanay, Rizal. Mula doon sa dagat-dagatan, ito yung kanilang gate. Pero wala talagang gate siya, open siya. Yun ang pasukan papunta dito sa Kaingin 1. Actually, ang pangalan talaga nito originally ay Kaingin. Nilagyan lang ng 1 dahil nagkaroon ng Kaingin 2. So dito ang parking ng mga 4 wheels. Dito naman ang parkingan ng mga motor. Malawak yan, kahit papaano maraming motor ang pwedeng mag-park dyan. So dito, daanan paakyat papunta dun sa campsite. So dito pa lang sa bungad, napakarami ng mga halaman, ano? Yan. Mga mabulaklak na halaman, sari-sari. Variety ng flowers na to. Ayan. So napakaganda tingnan. Katulad sa Camp 2 ng Kaingin ay marami ring mga halaman. Napakaganda tingnan. Ayan. Very organized na siya. Hindi man sementadong hagdanan, pero sigurado na kahit tag-ulan dito ay hindi madulas. Dahil ginawa talaga nila ng mga stairs galing sa bunga ito, no? Bunga, puno ng bunga. Ayan.
Ito yung kanilang welcome area. So may daan din dito papunta sa registration office. So mayroon din naman dito. So nagsanga siya, parang pa-heart. Dito pa lang sa lower part, pwede na mag tent pitching dito. Kasi na dito yung 3 tent. Maluwag siya. Kung malaking tent naman, 2. May mga solar na rin. Ayan. So sa left side ng campsite ay maraming puno. Ayan, at mayroong lababo. Pinaka-importante. At meron ditong binata na naghuhugas. Hindi namin alam kung taga saan to. Ayan, si Makoy Palaboy. Shoutout. So, hindi mo kailangan na magagandang lababo. Ang importante may mahugasan. Yung mga campers, very prepared ang campsite na ito. Ito namang CR niya, napakasimple lang. Ayan. Hindi mo naman kailangan na napakagandang CR. Isa lang naman ang purpose ng CR eh. Tingnan natin. So, meron siyang tubig. Sagana sa tubig. At yan lang. Ayan. Ang mahalaga makapag-CR ang mga campers kung mag-CCR. Ayan. Hindi nagsasawang magtanim ng halaman. At ito ang setup namin. Ito kina Sir Mulong at kay Sir Ed. Setup nila. At ito naman yung setup namin ng tent. Montana ang dala namin ngayon. May tarp kasi umulan kanina. At nandun kay Makoy, naghamok siya. So ikutin natin yung iba pa. Sa area, mapapansin nyo na nakaprepare yung paglalatagan ng tent. Ito yung sinasabi ko sa mga campsite na flatten the tent pitching area. Ito na yun. Sila lang yung nakita ko na well prepared. Doon, flattened agad. Dito, may dinidevelop pa sila. Yan oh. Oh. At tinataniman nila ng Carabao grass. Matapos sila i-flattened. Yan. Yan ay gawa lang talaga nila yan. Tataniman nila ng Carabao grass. Itong part na to ay bumigay siguro sa bigat ng tambak. Yan, may mga part sila na sinisemento. So possible na sisementohin nila ito. Yan oh. Mga simpleng ganyan. Yan ang hinahanap ng campers. Yan, ikot pa tayo. At dito sa area na to, flattened na naman. Yan, pwede ka maglatag ng tent. Sa wari ko marami naglalatag ng tent dito. Ito yata ang paborito ng spot ng lahat. Yan oh. Kasi yan ang overlooking. Yun, tanaw na tanaw mo yung mga kabundukan sa right side. At nandun yung Laguna Lake. Mapapansin nyo may mga dinidevelop na road. Yun, kung saan saan nagsilputan na yung mga pagde-develop ng kalsada. Ito, dami pa ring mga halaman pa rin. Yan, ito flattened pa rin. Although hindi na to na pagtatayuan ng tent, pero dinidevelop pa rin. Yan, dito pwede mag picture. May hagdanan. Yan. Ito yung pang Instagram nila na ano, star. Ayan. So dito tayo. Puntahan natin ang kanilang ito ay mini pool. Ayan. Ito yung area nila para sa pool. Ayan, parehas lang din sa Camp 2. Ayan. So dito may CR din uli at may lababo uli. Ayan, kahit saan may lababo. Ayan. Si Sir ay sipag magtanim na halaman. Talagang hindi nawawala ng flowering plants dito. Ito yung mga glamping nila. Ayan. Mga A-house kung tawagin. So siguro ito 3 o 4 kung sa tent kasi malaki na yan ano. So kadalasan ay couples. Napaka-ideal ng location na to dahil maganda ang view. Siyempre special sila dahil magre-rent sila ng glamping. Maganda talaga ang kanilang view dito. So ideal ito. Ano? Oh, ang ganda oh.
Advance na pala dito. Parang bagong tayo nila ito, ano? Ayan, glamping. So, dito pa rin. Doon, may paglalatagan ng tent. Dito, may paglalatagan ng tent. Dito, may paglalatagan ng tent. Doon, may paglalatagan ng tent. Kahit saan. Nakakatuwa naman ito. Puro Carabao grass at paglalatagan ng tent. Wow, dito ang pictorial nila, oh. Ayan. Hindi nawawala yung halaman. Siyempre, may mga upuan din at may viewing deck sa taas. Ayan, mahangin ngayon. Dito ay may kubo. Yan, simpleng kubo. So kung maglalatag ka ng tent dito, may kubo ka pa na rent, ayos yan. So dito, kahit walang kubo, pwede ka maglatag ng tent. Napakaganda. So dito gaganapin ang kasal bukas. Magkakaroon ng kasal ang kasamahan namin na DIY. So balik tayo doon. Ayan, may mga kubo pa sila dito at nandito yung tindahan at the same time registration na rin. May CR pa rin doon, no? Ayan, kompleto rin sila sa mga paninda, yung mga primary na kailangan ng campers. Office nila, itong tindahan. Magkano sir yung glamping nyo doon? A-house? 2,000 po. Kasama na yung beddings. Opo, yun po. May beddings, may drink. Package na. Tapos ano po, good for 4 person po. 4 person pala kasi malawak. Dahil dyan, ang score na maibibigay ko ay 100%. Lahat ng mga hahanapin ng mga campers ay dito na nila makikita. Sa akin naman, ang score na may bibigay ko dito ay 100% din. Dahil ito para sa akin ay ideal campsite. Nakakatuwa dahil wala na tayo halos ma-recommend dito sa campsite na ito. At bukod sa malapit lang, napaka-accommodating pa ng staff at mura pa ang entrance fee niya, ang mga rates. Kaya naman, perfect score of 100 ang kanyang final grade. At ito ay highly recommended namin sa mga campers, lalong-lalo na sa mga beginners. Perfect ito para sa inyo. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito ay favor. Favor is given to the one who deserves it, to the one who least expected to return it. Kailan ba tayo dapat magbigay ng pabor? At sino ba ang dapat natin bigyan nito? Ang pagbibigay ng pabor ay isang kaugalian na nakasanayan na natin. Maaaring binibigay natin ito sa isang taong malapit sa ating puso o sa taong minsang nahingian na rin natin ng pabor. Dito na pumapasok ang pagtanaw ng utang na loob. Sa isang simpleng pabor, kadalasan mabigat ang nagiging katumbas. Kailangan ba talaga nasuklian natin o mag-expect tayo na ibalik ang pabor na nahingi natin? Huwag sana natin abusuhin ang taong nabigyan natin ng pabor. Kung minsan ay nakatulong tayo, huwag sana natin bilangin ang pagtulong at suportang ito. Ibigay o gawin natin ito na walang hinihintay na kapalit. Lahat tayo ay may pangangailangan sa iba't ibang aspeto. Kung umaapaw naman ang salop mo, huwag tayong magdalawang isip na ibahagi ito. Kapag binahagi naman natin ito, huwag na tayong maghintay ng kapalit. Kusa naman itong babalik sa ibang paraan na hindi mo inaasahan. Kapag sinamahan ng proton at electron ang isang neutron, nabubuo nila ang element na hydrogen. At si hydrogen ay maaari pang magyaya ng isa o higit pang proton o neutron para makabuo ng panibagong element. Paminsan-minsan, nakikisama ang electron upang palakasin ang tinatawag na force of attraction na bumubuo sa kanila. Ngunit kadalasan, dahil sa pangyayari na hindi inaasahan mula sa kapaligiran, natatangay o nawawala ang mga electrons higit lalo sa mga sandaling kailangan sila. Katulad ng relasyon o samahan. May mga pagkakataon na ang inaakala nating force of attraction na ating pinundar sa isa't isa ay mananatili. Hindi natin sakop ang energy ng bawat isa. May mga panahon na kailangan natin sila, ngunit mas sigit nilang kailangang bumitaw para makasurvive. Ang mga panahong inabot natin ang ating kamay
upang makasama sila, ay tanggapin natin na ito'y sapat na. Ang mahalaga, naging bahagi sila ng kwento ng ating buhay. Naging proton tayo sa tulad nilang electron at neutron, na kailanman hindi hihingi ng kapalit sa pabor na kanilang inilapit. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa Kaingin Camp 1. Maraming salamat po sa aming mga supporters at mga viewers. Shoutout nga pala sa ABM2 ng Senior High School Mayamot National High School. At abangan nyo pa ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Salamat po! Kaya naman, let's get closer to nature, let's camp! Ha? Naon sa yan may ako eh. Kaya ako nagsuot ng gate. Eh, syempre, ngayon ka lang kakasal. Kinasal ka na ba dati? Oo, kaya ganyan ka rin nagkasuot. Okay lang ba? Okay lang yun. Binibigay ko ang singsing na ito Binibigay ko ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig At pakasal ako sa iyo sa pagkasalamat sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng ng Anak, ng Espiritu Santo.